So good day mga pade at panibagong araw na naman. Meron tayong project ngayon mga bossing na ayusin itong ating machine. Yes mga bossing, so sabay-sabay natin itong aayusin ngayon mga bossing. Itong machine natin na itong mga bossing, kung tutusin, ayos naman siya. Ang kaso nga lang mga bossing, meron po nangyari na hindi natin inaasahan. Nakapaglagay kasi tayo ng battery mga bossing na meron pong balat yung ulunan niya. So ibig sabihin ng mga bossing, yung cover nun na nagsiseparate doon sa positive negative niya mga bossing is nagdikit po, kaya nagkaroon po ng sunog sa loob. Ngayon mga bossing, nagawa naman natin siya ng paraan, so gumagana naman po siya. Ang problema nga lang mga bossing, kailangan mong kapain yung tama niyang angulo nang sa ganun is mapagana mo nga siya. So dito mga bossing, remedyo na yung ginawa natin at ngayon po ay subukan natin siyang sirain. Sisirain natin itong machine na ito mga bossing. Pero hindi, syempre ayusin natin ito mga bossing at susubukan natin talaga siyang ayusin at titingnan kung ano magagawa natin dito. So dito mga bossing, para ipakita sa inyo itong machine na ito, kung titingnan natin, yan. So nag-on siya mga bossing, no? Yan. Ibig sabihin, all goods pa yung ating machine. So ayan, nakita niyo naman, may nakasulat pa dyan. So yung bolts niya, ngayon kapag pinower ko yan, yun, diba? Tumutunog mga bossing. Asan yung aking mic? Diba? Tumutunog siya. So, ibig sabihin, ayos yan mga bossing. Ang nangyari lang dito mga bossing, kapag ako ay nagpapalit na ng battery, ang nangyayari is minsan, tumatagal ako gawa nga ng kailangan kong kapain pa yung kailangan kong kapain yung tamang angulo ng battery dun sa nilagay kong pin nang sa ganun is magdikit nga po yung positive niya nang sa ganun is makatuloy po yung kuryente mula doon sa battery. Ngayon mga bossing, ang kailangan kong gawin dito is magkaroon to ng permanenteng solusyon nang sa ganun niya is magamit natin siya na hindi tayo nahahassle. So ito yung sample mga bossing nung sinasabi ko nung nasira yung battery na ginamit natin. Bali yung battery yung ginamit ko pala ay battery ng aking kaibigan. Dahil nga po low-bat yung aking isang battery at ginamit niya yung charger, so siya ay nag-charge. Ngayon, mukhang magkasukat naman kami ng battery. Ang kaso nga lang, hindi ko napansin, mga bossing, na yung kanyang battery, itong puti na ito mga bossing, ay wala na. Ang nangyari ngayon, ito kasi, itong kanyang negative, mga pade, is magkakonekta yun dito. Ito lang po yung nagsiseparate dyan. Ngayon mga bossing, kapag ito nawala itong part na to, yung nagsiseparate para hindi magkaroon ng contact mga bossing, ang mangyayari is iinit yan. Kaya ang ending mga bossing, yung nangyari, paglagay natin dito mga bossing, is nag-contact po yun at natunaw po mga bossing, yung plastic doon sa loob. Kaya ang ending ay lumubog po yung ating spring. Ngayon dito makikita nyo mga bossing, yung ginawa natin remedyo. So gumawa tayo dito ng spring. Ayan. So ito yung spring na tinanggal ko sa remote. Ito yung spring mga bossing na tinanggal ko sa remote. Ayan, kung makikita ninyo. Tinanggal ko lamang yan. So kung mapapansin nyo ilalim mga bossing, ayun, nakikita nyo ba? Ayan. Kung mapapansin nyo, yung spring niya talaga is nalusaw nga po yung plastic. Kaya ang nangyari, hindi na nakabalik, hindi na nakakakit ulit yung spring niya. Kaya ginagamitan natin siya nitong spring na to, nang sa ganun is makakonect ako doon para magamit ko pa rin siya. Ngayon mga bossing, medyo nakakaasar lang gawa nga ng hassle. Kasi para kapain mo to at kailangan kumonekta, kakapain mo kasi mga bossing ito yung sinasabi ko rin, kakapain mo itong dulo ito. Given na yan, natatama talaga yan mga kapatid, tatama talaga yan, magkakaroon ng contact. Pero itong flat na to, itong likuran niya, is kailangan mong hanapin yung nun, yung nasa loob nun para mag-contact, kumbaga makatuloy po yung kuryente. So yun po yung nagpapatagal dito sa atin. Kaya mga bossing, ang gagawin natin ngayon ay aayusin natin itong ating machine. So simulan na natin mga pade. Tanggalin na natin yan, baklasin na natin yan mga pade. So kailangan natin dito gumamit ng tamang tools mga bossing, para hindi naman pumalostred yung ating machine na inaayos. Imbis na paayos pasira yung mangyayari. So dito mga bossing, kailangan po talagang miscore ng aking special tools mga bossing. Gawa nga ng meron tayong mga machine na kailangan talaga ng special tool mga bossing. Kaya kailangan bumili tayo nito na sa ganun, pag nagkaroon tayo ng problema is kayang-kaya natin i-repair yung ating mga machine. So mali yung sukat ito, palitin natin. Hanapin mo lang namin tamang sukat mga pade. So yun, kailangan natin kunin yung tamang tools mga bossing, yung sukat niya. And then, gumamit tayo ng ating special tools. Ayan mga bossing. Pasok lang. Kapag goods na tayo, ikot lang natin ito dito. Kung pares tayo ng machine mga pade ang machine ko pala ay EP10. So kung sakasakaling mayroon kayong ganitong klase ng problema, dito makikita nyo mga bossing kung paano bubuksan at kung paano ito masisira. So yan, iangat lang natin itong thread dito, yung allen. And then, alam ko is ito ay maglo-loose. Iyon, nag-loose na mga pade. So yan. Damn, kita nyo na yung itsura niya mga pade.
Yan ang itsura ng ating EP10 mga bossing. So ito, kung mapapansin nyo, ito yung spring na papuntang positive. So ito naman po yung ating negative mga pade. Yung kulay pula. So ngayon para mag-contact yan, ito pong spring na to tumatama dito sa kanyang tanso o copper na plate. Tapos ito naman pong negative niya nakadikit dito sa nakumbok. Kaya lumulusot po yung kuryente. So alam niyo na kung paano mga bossing ha. Ngayon kailangan ko itong ihiwalay eh. Kailangan kong masilip yung ilalim nito, patanggal to mga pade, para maiangat ko ulit yung plastic no, ano. Ang tanong lang kung paano ko to gagawin. So sa part na to, kailangan ko siguro siyang ano talaga eh, tanggalin to isa-isa. Nang sa ganun is magawa natin siya ng mas maayos. Medyo sugal to mga pade. Wala naman tayo alam eh. Ang alam lang natin is kailangan nating maikonekta yung ulit yung kanyang spring. Yun lang naman yung alam natin. Lalay lang. Itanggal. Kasi wala talaga tayo idea mga pade. Baka mamaya masira natin to. So ayun. Dito nakahinang yung kanyang ano. Ayun o. Dito nakahinang yung spring. So kailangan natin tong maalis. Kailangan natin ng panghinang. Ang bilis. May panghinang na. So ngayon, habang pinapainit natin yung ating panghinang, subukan natin silipin kung ano ba yung mechanics na meron tong ating ABA EP10. Pero sure ako mga bossing na gear type to sa gawa nga ng medyo tahimik kasi siya. So tingnan natin mga bossing kung ano ba talaga yung kanyang mechanics sa loob. So dito meron po tayong allen. So kailangan natin itong tanggalin para masilip natin yung ilalim. So yan, tingnan yung allen. Tingnan natin yan para hindi mawala. And then yun. So ayan siya. Ito mga pade. So ito yung spring. Ito yung tinatamaan ng gear type mga bossing. Oh, gear type nga siya. Nakita niyo kulay puti. Umiikot yan pag ganun mga bossing. Pag ganun. Wiggle siya. Dahil wiggle siya, ang nangyayari, kada hit ng pick ng wiggle niya, tatama rito, tutulak na rito, kaya lumalabas yung pin doon at tinatamaan naman po ng ating needle, kaya lumalabas po. Nakita niyo ba yung gumagalaw doon sa gitna? So yun po yung mechanics na nangyayari dito mga pade. So ayan. Ngayon alam na natin yung mechanics ng ating machine. So kailangan ko talaga tong ano, mabaklas o masilip tong ano niya, kung paano nangyayari dito. Kailangan kasi masolusyonan natin ito ng maayos. Ayan. Tapos init natin ito. Ayun o, di ba? See? Bakit siya? Bilis na. Bilis lang. Kayangat na natin agad mga pati. Ayan, nahiwalay na natin. Tama nga tayo, yun yung spring niya. So ngayon, eto na ngayon yan. Medyo may hassle tight dito. So kailangan din natin tanggalin itong negative para lumuwag ito na maayos. So syempre ganoon lang din ulit. Kailangan natin init. Tandaan natin yung mga ginawa natin mga pati nang sa ganoon hindi tayo maligaw. So ayan. Init lang yan. Iyon. Tanggal na. Diba? Pwede na ba akong ano? Technician? Ayun. Baklas na siya mga pade. Nandito na tayo sa exciting part. Nakakatakot. May video naman tayo, no? So itong pula, dapat hindi dito. Meron namang cross doon, nagpapatunay na positive eh. Yun. Shoot isa. Hindi masira yung board niya. So mga pati, ito yung board ng ating EP10. O diba? Pag ito naayos ko mga pati, alam nyo na. Pwede na kayo magpagawa. O, mga pati. Makit na. Makit na yung kanyang spring. Ayun na, oh. Oh. Kita mo? Kita nyo ba? Ayun ang spring nyo. Malinis na. Tanggal na rin yung ano, nasunog, oh. Kita nyo? Sunog talaga yung plate, oh. Kita nyo? May kinang-kinang. Yan. Uminit yung spring and then nalusaw yung plastic. Kaya nung nalusaw, lumamig, hindi na makabalik yung spring. So ngayon yung spring, ito na. Ilalabas natin yung spring. Ayan, oh. Ayun. Ayun, oh. Oh. Kung mapapasin yung spring mga pade, ayan siya. So, ano na siya. Kailangan natin siya i-ano ulit. Ba natin. Ayan, ang ganyan.
para bumalik yung tension niya. Masyado siyang na ano eh, napaisa ng matagal doon sa put na yun. Kaya kailangan natin siyang ano, iakit ulit. Bigyan natin siya ulit ng tension. Diba? Ito solid na to ulit mga pade. Masasabi natin all goods na ulit yung ating machine. Ayos na siya mga pade. O, diba? Kayang-kaya ayusin. Kayang-kaya ayusin. All goods mga pade. Ayun na. Ang problema na lang natin dito sa ilalim. So, kailangan natin makagawa ng panibagong ano rito. Base plate niya. O siguro, gawa na lang tayo ng ano, ng tape nito. Huwag na yung plastic na to. Kasi mahirap na siya i-shoot eh. Sukat lang tayo ng tape. Yun ang gagamitin natin ano, para hindi siya magkaroon ng contact. Kuha tayo ng tape. So, yan. Nakakuha na tayo. Ito yung gagamitin natin pang kalso para di na siya bumalik doon. And then, sukatan natin to. Ayan. At sukat ng battery yung gagamitin natin. Ayan. Tapos, gugupitin natin. Ito yung gagamitin natin ano, pangsapin doon sa loob ng ating machine. Para hindi na bumalik ulit yung spring niya sa dati. Yung tipong bang baka mamaya is ano eh, malak ulit yung spring. Mahihirapan tayo na naman. Papaklasin na naman natin siya. So ito yung naisip natin. Ayan. Tapos, ilalagay natin siya doon sa loob. Ayan. Tulak natin siya doon. Ayan. So para siya nagkaroon ng base plate doon sa ilalim. Diba? And then, itong spring naman natin, kailangan natin itong ibalik doon. Part na to, kailangan nyo siyang dapat kung ano yung ano yung wire niya kanina, di ba may wire doon tinanggal natin. So dapat andun din siya. Iyon. Yun o. Ito inaantay natin eh. Ito. Di ba nakatap yun dun sa board? So dapat may balik natin ng ganyan. Yun na. Nakaposition na siya mga pati. Sana huwag lang tayo magkaroon ng problema na ano. Kasi nagkaroon ng plate eh. Baka mamaya masyadong mataas. Ayan. Oh, mukhang hindi naman. Subukan natin ibalik yung ating body lang. Wala po nang laman na ano. Subukan natin ibalik. Para ano, sigurado tayo. Ano natin. Pag ito na-lock natin, kung walang aberya, sabihin, goods. Ayan. See? Ano ba de? Lalim? O, may lalim. Ngayon, ilak natin to. All goods mga pati. Pwede. So, ngayon, ibabalik na natin yung ating board. O, diba? Walang sayang. Nasandali. Yan, para pag ininit ko, lulubog na lang yan. Sana makuha kagad natin. Para ano. Ayun, nakuha mga pati. Kapit na siya. Kapit na siya mga pati. Ngayon, yung ating mga wire naman, kakabit na natin. Para matesting na natin kung gumagana siya. Diba? Pwede na, boy! Sabi ko sa'yo, ay buting-ting everything. Ay, bawal magkamali. Tapos ito naman isa. Ayan! Ngayon, the moment of truth mga pade. So ngayon mga pade, the moment of truth. I-testing na natin siya. Pag umilaw to, basta pagana natin, alam na. So ayan, malinis na. Malinis na yung ating lens kasi nahawakan natin yan kanina, di ba? Ngayon naman, yung ating mga tornilyo. Kailangan na natin ibalik yung ating mga tinanggal na tornilyo. Sana success yung ginawa natin mga pati. Kundi mababaya ako sa inyo. Pero ayun mga pati, kasi nga, nangihinayang tayo mga pati. Kasi itong machine na to is napakadalang natin gamitin, tapos ganito pa po yung nangyayari. Diba? Bagong-bago itong mga pati. Regalo pa sa akin to ng ano ko, ng misis ko. Yung gear type
napakasarap niya sa smooth shading. Lalong-lalo pag gumagawa kayo ng mga black and gray na smooth mga kapatid. Yung mga gear type na to, ang sarap niya sa pang shading. O, pwede rin siya sa color packing mga kapatid. I-adjust nyo lang yung talaga yung kanyang stroke. So, huwag kayong mag-alala mga kapatid. Kasi dalawang klase yung ating machine mga kapatid. Meron tayong gear type, yung sinasabi natin na ito nga po, yung gear type. Tapos meron naman pong parang cam wheel mga bossing. Yung cam wheel naman na yun, imaginein mo yung ating rotary na direct drive, tapos inilagay sa pen type. So, ganun yun nangyayari mga kapatid. So, ito yung cam wheel. Tapos, gumawa sila ng way kung paano magiging yung dynamo niya is pumasok dito sa ating pen type. So, gumamit na sila ng maliit na dynamo. And then, nalagay sila dito ng cam wheel. Tapos, yun na yung armature dito para pumapalo na lamang dun sa dulo ng cartridge natin. Diba? So, yun po yung discarding ginawa nila. So, ngayon, okay na. Nailagay na natin, naitunilyo na natin at malinis na yung ating LCD. Double check. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos pampito yung ating spring. Ngayon, subukan na natin ibalik. Yan, ilagay na natin ulit dito sa ating kaha niya. Kasi umaangat yung ano eh. Yun. And then, kailangan pumasok ko sa dulo. Yun. Dali boy. Dali na. Dali na. Tapos, ngayon, kailangan natin hipitan to. Ayan. Para di umangat yung kanyang body. The moment of truth! Tignan natin. Ngayon, the moment of truth mga pade, andun yung spring din. Ilalagay na natin yung battery. Ayan. So, dapat siguraduhin natin yung positive ay lagi na doon sa ilalim. So, ayan. Eto na. Damn. Nakabahan ako rito. Sana mailak natin ng maayos ito ng kabilya. Ayun. Tigla. Tignan natin. Tignan natin. Power on. Power on! Then, ooh! Success mga pade! All goods! Buhay na ulit yung ating machine! Galing! O, diba? All goods mga pade! All goods na! Kulain mo yun, nagawa natin. Grabe, diba? Sabi ko sa inyo eh, ay buting ting everything! So yun lamang po, maraming salamat! Ayos na yung machine natin.